Sila yung may problema eh. Sila yung may problema sa plaka. Paano tayo huhulihin? Eh sila nga, walang may bigay na plaka. Isa nga, wala. Eh doble pa kaya. Po sa riding community na number one, wala po tayong dapat ikabahala. At makikita po ninyo kahit talagang maraming measures na dapat i-address ng Senate, priority po ni Honorable Senator Tolentino ito, in support na rin doon sa proposed amendment ni Senator J.B. Ejercito. Kasi po, bakit hindi kayo dapat mabahala? Wala ako sa posisyon na magsabi, pero I think one thing for sure, bago makumpleto ng LTO ang plaka, hopefully with the support of Senator Tolentino dito sa amendment na to, mailabas na itong amendment na to. Kasi po, hindi kayang ipatupad itong Republic Act 11235. Why? Wala ngang plaka eh. Paano mo huhulihin yung walang plaka eh? Wala ngang plaka. O, di ba? So, mayroon pa tayong 2.5 years. Pero mapapansin po ninyo, kahit busy ang Senado, minamadali po ito ni Honorable Senator Tolentino and Senator J.B. Ejercito. Kaya, yung pong ipinapangamba ninyo, ay kalimutan na ninyo yan. Dahil sigurado, mauuna pa itong amendment na to bago makumpleto ng LTO yung plaka. Hindi nila pwedeng i-implement to. Kung possible, at least ma-update lang yung LTO sa data doon sa mga motorcycles na nagamit sa crime incident. With the indulgence of Colonel Busitas, we recognize the arrival of the Chief of the LTO, Attorney Vigor Mendoza. Thank you, Attorney Mendoza, for coming. Ang dami na naming napag-usapan dito, pero yung mga tao mo naman sumagot na, i-affirm mo na lang yan. You may go ahead, Colonel Busitas. Congressman Busitas. Yes, thank you, Mr. Chair. Hindi lang naman po talaga yun ang problema eh, kung bakit maraming delinquent motor vehicles. Isa dyan, Mr. Chair, there are provinces na walang emission testing center. One is Marinduque. Para mag-renew ka ng sasakyan, Mr. Chair, pupunta ka pa ng Lucena City. Itatransport mo yung sasakyan mo. So, for motorcycles, gagastos ka more or less 5,000 back and forth to include renewal. Ang dapat matingnan din ng LTO, yung pagkukulang ng ahensya, na katulad nito. Second, pag pumunta ka na, Mr. Chair, magpaparenew ka, hindi ibig sabihin umabsent ka sa trabaho mo, magre-renew ka pwede. Siguro, with respect to ASEC, Vigor Mendoza, at ina-address naman nila yung fixers, may mga situation, Mr. Chair, na pag pumunta ka doon, nakapila ka, hindi ka naman ma-accommodate ng LTO o ng emission testing center kasi puno na daw. So maraming factors eh. Ano pa? There are district offices. Ayaw i-process yung renewal ng sasakyan mo, ng motorsiklo mo. Kung hindi doon yung insurance kinuha doon sa gusto nila. Maraming factors po kasi na dapat ma-find out ng LTO to address this issue. And again, with respect to LTO, ASEC, Vigor Mendoza, at kaibigan naman natin yan, sana po, huwag tayong mag-focus masyado muna doon sa panghuhuli ng mga motorcycle riders na unregistered yung motorsiklo. Meaning, maging fair tayo. Tingnan po natin, ano ba yung lapses ng agency? Public servants po tayo eh. I-address muna natin yung mga pagkukulang natin. Then, after that, ma-address natin yan. Saka po natin higpitan ang mga ito. Maraming factors, Mr. Chair, na dapat i-address po ng LTO. Sa ngalan po ng public service. Kaibigan naman natin yan eh. Yung datos po namin, there is 24.7 million delinquent motor vehicles running. 70% mo niyan motosiklo. 20 o 17? Ano po? 17% o 17? 70% po. 70% Of the 24 million? 24.7 are delinquent po, hindi ko nakarehistro. Kaya mahirap pong sabihin na rehistrado po yung 2000. Talagang meron doon kaming datos na
motorsiklo na hindi pa ho rehistrado. Pero baka ginagamit pa ho, yun ang di ho na. Mr. Chair, in support doon sa doon sa confusion po ng LTO chief. Mr. Chair, di po ba ang registration ng ating mga motorsiklo ngayon pag nag-renew kayo, parang ganito lang yung bond paper? Tama po ba, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, reliable information na kailangan kong i-divulge ito. Ang nakikita ko isang factor dyan, Mr. Chair, magagaling tayo mga Pilipino eh. Kung ito, Mr. Chair, yung renewal ng rehistro ko, pwede ko po kasing i-edit yung date. Then, i-xerox ko during the inspection or the checkpoint. Pag pre-send ko yun, Mr. Chair, sa police or enforcer, updated na po yun. Reliable information yan, Mr. Chair. So, maybe, ang isa sa root cause po nito why 70% of motorcycles unregistered delinquent. Yung nabagong sistema, Mr. Chair, na madaling pikein po, yung OR, parang ganito lang yun, Mr. Chair. Ordinary paper. Vigor, Mr. Chair, can you confirm that? May QR code po yan kahit bond paper po yan. May QR code po yan. Ang LTO enforcers po may scanner. Or even on your ordinary phone, pwede ko makuha yung QR code. Tapos yung data ho on the back end, makukuha na ho namin. So kung mali yung datos na nalagay, kung pineke po nila yung ORCR nila, mahuhuli po ng LTO enforcer po Hindi yun. pwedeng ipeke yung Yung QR QR code. code, hindi ko pwede ipeke. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, with respect to LTO Chief, nationwide, ilan pong enforcers ng LTO? Ang nag-enforce, mga 500 po nationwide. And ilan po ang registered motorcycles? Nasa 14 million, 70% of that, right? More. more or less 8 million, Mr. Chair. Mr. Chair, by ratio and proportion, napakaliit po ng numbers ng enforcers ng LTO. Mas malaki po ang numbers ng local police and local enforcers. So yung pong sinasabing may scanner ang LTO, hindi po yun justification para sabihin natin hindi lulusot yung fake na OR, Mr. Chair. Attorney Vigor, isn't it a fact that cell phones can be used to check the QR codes? Yes, Mr. Chair. Pwede ba yun? Pwede po. Pwede po. So data can be checked. Yes, Mr. Chair. Clarification, Mr. Chair. Kung yung bang cellphone ko, scan ko, yung lalabas kong the whole information, particular yung registration. Yes, Mr. Chair. Kahit pa sabi QR code capability, pwede ko din namin. Do we think, Mr. Chair, na lahat po ng police at enforcers alam to? HPG, sir, please. Hindi pa ho. That's part of our drive, Mr. Chair. We are trying to talk to both. Di na ho sa HPG, nakipag-ugnayan po kami sa DILG para pati mga LGU enforcers, man-train ho namin para ho turuan sila paano pinavalidate po to. Kasama na ho yan sa aming overall campaign para makuha ho namin yung mga unregistered motor vehicles. Yes. And katulad po ng nasabi ko kanina, hindi ito kayang ipatupad sa ngayon. Kasi unang-una, with respect to LTO, sila yung may problema eh. Walang may provide. Ahensya ha, hindi si ASEC. Sila yung may problema sa plaka. Paano tayo huhulihin? Eh sila nga, walang may bigay na plaka. Isa nga, wala. Doble pa kaya. And, Mr. Chair, gusto ko lang po suportahan yung manifestation ba yun o suggestion from the RG group na yung 5 days po na registration, especially yung transfer of ownership, tama po eh. Yung problema ng iba't ibang agency dun sa delay, hindi dapat po masacrifice yung mga riders. And 5 days is not enough para po dito. Kung maaari po, with respect to Honorable Senator JB, ma-adjust po ito from 5 to at least 10 or 15 para hindi naman yung pagkukulang natin sa ahensya ay wag naman nating ipabalikat po sa mga riders.
And Mr. Chair, with respect again to Honorable Senator JB, doon po sa reporting system, kapag nawala o nasira yung plaka, meron po dito kasing provision na nabanggit yan. If I may suggest po, Senator JB, ilagay po natin dito yung text reporting initial. Bakit po? Halimbawa po, nawala yung plaka ng motorsiklo ko. Dito ako ngayon sa labas ng Senado. Then magre-report ako sa police station. Baka papunta pa lang po ako doon, mapara ako ng enforcer. Tapos sasabihin, wala kang plaka. Sir, kawawala lang po eh. No, wala kang plaka. So mape-penalize na po siya. Parang wala na siyang karapatan na magsabi ng totoo. So at least, Mr. Chair, Honorable Senator JB Sir, kung initially, pag na-find out ni rider na nawala yung kanyang plaka o nasira, initially, may online reporting po kung saan man yan, sa LTO or sa PNP, through text, para kung mahuli po siya ng enforcer, meron siyang proof. Yes, sir. Yes, sir. Kasi helpless na po ang rider doon. Pag sinabi ng enforcer, no, wag mo kong lokohin. Wala kang plaka. Talo na po siya doon. Honorable Mr. Chair, thank you. Anything more, Senator JB? Attorney Mendoza. Mr. Chair, talagang magaganda yung suggestion ng aking kaibigan si Congressman Busita. Mabilis mag-isip, nagpupulot ako ng ideya sa kanyang parate. Meron ako kami ilalabas na text number, Congressman. Alam ko one time in the past na mention nyo sa akin yan eh. We should launch it siguro dapat last week pa eh. Pero itong madarating na araw, ilalaunch namin yung cellphone number para ganyan ho mangyari. Pag nawala, i-text lang nila para di na sila magambala. Mr. Chair, maganda po itong RFID, especially kung ang usually sa lang ginagamit sa crimes, yung mga nakaw ng motorsiklo. Parang sa four wheels din. And nabanggit po ni Honorable Senator J.B. Ejercito yung sa alarma. Mas magiging effective ito, Mr. Chair, kung ang HPG ay magkakaroon ng report sa every incident, especially yung crime incident involving motorcycle riders, yung report ng motorcycles para, sir, pag may RFID na, makikita kung stolen motorcycle ito. So, tama-tama, Mr. Chair, ang ano po nito ay Motorcycle Crime Prevention Act eh. So, tama po yon na yun mas ma-address sana ng HPG and the PNP in general, yung submission, Mr. Chair, ng mga crime incidents involving motorcycles. With your permission, Mr. Chair, pwede po ba magtanong sa LTO kung anong year po ba yung pinaka-old na backlog? Is it 2014, Mr. Chair? The parliamentary courtesy, Congressman Busitas is allowed to question directly Attorney Vigor. Thank you, Mr. Chair. Yes po, Mr. Chair, 2014 po ang pinakalungi. Yes, Mr. Chair, in support po dun sa ating resource person, Mr. Chair, pwede bang malaman po sa LTO, may binabanggit po kayo na ang production ninyo para sa bago at sa old, sa luma. Ano po ba ang sistema, Mr. Chair? Is it from 2014 onwards, yung kasabay ng production? Kasi para po masagot yung magandang idea po ng ating resource person from the AROX, Mr. Chair. Ang inuuna po namin yung pinaka-current backlog, yung 2023, 2022, 2021. Pabalik ko ng ganun. Patras po. Mr. Chair, naitanong ko po ito kasi may punto po kasi yung ano. Congressman, kanina sabi niyo prospective, yung bibili ngayon. Opo, pero yung sa backlog po, yung backlog, yung produce po natin na mga yung nearer dates. nearer dates po ang inuuna Okay, po natin. I got it. Kasi Mr. Chair, kaya ko po naitanong ito, may punto yung resource person from the AROX. At kung ako halimbawa, Mr. Chair, 2014, parang mas maganda na mas mauna ako kaysa doon sa 2021, Mr. Chair. And I think, if I'm not mistaken, Mr. Chair, baka ang LTO may issue sa pondo. Available po ba yung pondo for the whole backlogs? Kaya baka, Mr. Chair, kaya patras yung ginagawa po ng LTO, baka yung intended funds for the plates, for the backlogs. Pwede po kayang malaman, Mr. Chair, sa LTO.
Wala ho po sa amin yung buong chair, yung aming pondo for the entire 13 million backlog. Kasi po kahit ibigay daw sa amin lahat ngayon, hindi rin naman namin maproproduce po lahat. So naka-program po for 2024, may naka-program po dyan at may inaabangan na rin namin yung program for 2025. Kung hindi ho ma-outsource, kung hindi ho matutuloy yung outsourcing plan ng DOTR, then we will have to do that way. Mr. Chair, my last question po regarding the present issue. Mr. Chair, pwede bang malaman sa LTO kung pwede bang mabago yung sistema nila in compliance do sa magandang idea na instead of 22, 21, 20, maging 2014, 2015, 2016, parang mas reasonable po kasi yon, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, definitely. Pagbalik ko sa opisina, babaguhin ho natin yan kung yun ang mas magandang pamamaraan. O mas mainam na yung backlog, yung pinakamatanda ang mauna, yung pinaka-senior na motor na. Di ba? 2014 kesa sa 2023. Ganun po ba yung... Yes, Mr. Chair, instead of 2022, 2021, 2020, 2014, 2015, 2016, at the same time, para Mr. Chair, matuwa yung mga kababayan nating riders na matagal nang may problema sa plaka. In fact, Mr. Chair, malaking problema ito dahil pag sila ay unreadable yung temporary plate or broken na yung plate nila, napapagmulta pa, pero parang in-stop naman yata po, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, i-stop po natin yung paghuhuli ng tukol sa plaka. But definitely, we will consider that, Chair. We will reverse the flow. Kung yung unahin namin yung 2,000. Ang inisip lang ho ng LTO staff, baka mas there is a higher probability na ginagamit pa ho yung motosiklo kung unahin namin yung mas current years as compared to the previous years. There might be a higher probability na yung 2014 motorcycles, baka hindi na ho nagagamit. But yes, we are very flexible in this. We don't mind starting with 2014. Yun na naman po ang parang paliwanag po nila bakit inuna po nila yung mas current years. How do we find out? How do you find out kung ginagamit pa si 2015, 14, 16 sa ngayon? Baka narimata na o nariposes? Opo. Actually, kausap. Paano ho natin madidetermine yun? Well, actually, yung aming decision, we talked to the dealers, Mr. Chair. Yung doon rin kami pumulot ng mga ideya. This is the first time we're hearing this suggestion na unahin muna yung 2014. Ang input po na unahin yung mga current years also came from the dealers of motorcycles. But definitely, kung yun ang mas maganda, wala namang problema sa amin yun, we can reverse the flow. Mr. Chair, actually yung tanong po ninyo sa LTO, napakadaling sagutin eh. Paano nila malalaman kung ginagamit pa? Based on the data. Kung rehistrado yung 2014 kay Juan de la Cruz, so ginagamit pa niya. Mr. Chair, considering this act is about motorcycle crime prevention, I think pinakamadali po, Mr. Chair, initially is mabago ng LTO yung data system nila para mailagay po doon yung mga motorcycles na nagamit sa crimes. Kasi po, I am not saying na tama ako, Mr. Chair, pero on behalf of the riding community, parang hindi po nila tatanggapin na halimbawa, Mr. Chair, responsible person ako. Tapos pag iniskan ni police yung RFID, yung complete details, personal identity ko nandoon. Parang ang ina-anticipate po natin, Mr. Chair, hindi ito maging acceptable. But again, Mr. Chair, with all due respect, considering na ang inaano po natin dito, ina-address ay yung crimes committed by some riders, at least siguro po, mas madali din sa LTO na ang mailagay lamang po do sa RFID, additional data, is yung mga motorcycles na nagagamit po sa crime.